kung may narinig kayo ng Panginoon pagsaway, tatagan nyo lang ang loob nyo. Dahil mapalad ang mga sinasaway, dahil ang Diyos ay minamahal kayo, minamalasakitan kayo. Hindi para masaktan kayo, kundi kayo ay dinadala ng Panginoon sa kanyang kaharian. Nang sa gayon, hindi kayo mapasama sa kanyang galit sa panahon ng paghatol. No? At mapalad kayo, may malasakit sa Panginoon dahil yung iba nakarinig na ng salita ng Panginoon. Pero ito'y ginagawa lamang ng number 2. No? Na kung saan ay pangalawa. Kasi kung una pa sa kanila, may narinig na sila, tandaan, kahabag-habag ang mga nakarinig na at narinig at nag-e-amen na. Tandaan, mabuti pa, gusto ko pang isang taong lasing, literally, kung siya naman ume-amen, no? At umiiyak kanina sa pulpito at humingi ng tawad. No? Sabi, tama yun, humingi ng tawad sa tao kasi hindi makakahingi ng tawad sa Diyos kung hindi mo nalalapit sa tao. No? Sa baguhan pa, pero tinuturo natin, unahin mo ng Panginoon. Pero ang importante doon, siya lumuluha ng pagsisisi at siya ay nagsusumamo. Gusto ko itong baguhin, tulungan niyo ako. Kailangan ko ang dakilang pag-ibig niyo. Nang sa gayon, mawin ko ito. No, mapagtagumpayan ko ito. No, ayun ang ginawa ng Diyos sa mga makasalanan. Wala silang pagkakataon ng mga parisiyo pa naghahari. Wala silang pagkakataon ng damdamin. Sino ang makakaunawa sa amin? Oh, bagamat kami makasalanan. Sino makakaunawa sa amin na tulungan kami makaalpas sa mga ganitong kalagayan? Nung dumating si Jesus, nagkaroon sila pagkakataon na kupkupin ng Panginoon at tanggapin sa pamamagitan ng biyaya. Kayo naramdaman nila pag-ibig na bagamat sila ay makasalanan na totoo. Simula ngayon, huwag ka na magkasala muli, sabi kay Magdalena. At wala na talagang, hindi na talaga uulitin yun. Kasi naramdaman niya, siguro sa tagal ng panahon, ilang taon, nire-reject siya ng mga parseyo. At dahil sa batas, sa kautusan, hindi siya binigyan pagkakataon, makapagsisi, dahil tinumbok na siya, makasalanan ka, marumi ka. Eh, dumating si Jesus, sinanggap siya. Malinis ka. Simula ngayon, huwag ka na magsala. Sino ba mag-uulit ng kasalanan kung nadama mo ang pag-ibig? Naramdaman mo pag-ibig, Brad, ngayon? Oh. Pagpatuloy mo yan. Dahil simula ngayon, huwag ka na magkasala. At si Magdalena hindi na nagkasala muli. Pag mahal mo ang Panginoon, ay hindi mo na ulitin mga bagay na hindi kaya-aya sa Panginoon. No? At ang mga bagay na yan ay sinasabi lamang ng Panginoon upang tayo ay mapabuti sa kanyang katuwiran at pagliligtas. No? Kaya pag nadama mo ang pagliligtas, magpabautismo ka na. Huwag mo nang papatagalin ang oras. No? Dahil ang Panginoon na kung saan ay hindi naman kita minabadali. Pero kung may minadadama ka sa iyong puso na kung saan gawin ito, sabihin mo lang ako. Huwag mo nang papatagalin ang iyong puso na kung saan ay ang mga tao, gano'n man ito matagal lang kasama ng Panginoon at hindi naman sila tutumanan ng sa Espiritu at katotohanan. Pag ito'y lumapit, ang mga bago naman lumapit ito sa Panginoon ng totoo, andaan, may kakaibang matatanggal sa Kanya. Ito'y subok na sa ministry. Yung dalawang bautismo ko doon, kahit saan man sila. Minsan naisip ko Bargino, Sister Bichi, try kaya natin magbukod ng bahay kasi magkasama kami sa bahay noon. Hindi ko naman, sa isip ko lang ba? Iniisip ko lang na kung saan magbukod kaya. May malasakit pa kaya sila magsimba, pagpagod sila, lalo pagod sa trabaho. Tapos iniisip ko, nagbabalak na sila umuwi dahil mandatory na sa vaccine. Nagkaplano sila umuwi sa Negros. Paano kaya pagdating ng Negros? Manunod pa kayo ng live Facebook yan, makinig ng salita. No? At yung asawa niya, balik kaya sa pag-short? Babalik kaya sa mga dating gawi at mga bagay nun? Minsan natanong ko, kasi baka mamaya, nagagawa lang nila magpalda at pabalik-balik sa church at nakikipellowship kahit pagod ang katawan ng asawa dahil gwardiya siya. No? At dahil nahihiya o dahil mga bagay na yun, baka ngayon, nagsisimba ka lang brad dahil sa nahihiya kaya sa kanya, makikisama ka. Tandaan mo, at sa darating araw, pag may conviction na sa puso mo, mula na sa puso mo yan. Hindi ka na niyaya dahil ikaw na mismo ang may gusto. At ganun nangyari sa dalawang inabautismuhan sa Cebu. Napatunayan mismo sa pangalan ng Kristo Jesus na sila ay mananamba sa Espiritu at katotohanan. Kahit malayo sila, ang palda ay nandoon pa rin. No? Ang lalaki ay nakapantalon na, hindi na nag-short sa labas. At ang tawag doon, ang panunood permanente. Nauna pa nga sila Nagtatanong pa nga, anong oras mag-start? Anong oras? Ibig sabihin, nandoon pa rin ang kanilang kauhawan. Pananabik, why? In love na Nagkaroon na sila ng mutual understanding sa kanilang nobyo. No? Inahanap-hanap na, pag ikaw in love sa iyong girlfriend, hindi ka makatulog-tulog, hinahanap mo ang iyong boyfriend. Kailan ba ito tatawag? Kailan ba ito? Kailan ito magla-live para sa akin? Kontakin ako. Hanapin mo yun. Why? In love ka na sa salita ng Panginoon, kaya nakaready ka na para sa live broadcast. No? Kung kayo naman, pagkakataon kayo, dito, hindi na nga naka-live broadcast, tatamad-tamad pa, tatawid-tawid pa sa kabilang church. Aba,
Hindi naman pumunta ang Panginoon dito para ipakita nyo harap-harapan na magtawid-tawid pa kayo doon. No? At alam ng Panginoon kanyang ginagawa. Kung nagpunta siya rito, may kinukuha siya pabalik sa kanyang salita. Kung minamalasakitan yung iyong pastor sa kabila, dahil baka magalit o ba dahil nahiya kayo, mas mahiya naman kayo sa Panginoon. Dahil nililigtas kayo ng Panginoon sa mas magandang kalagayan. Kayo na rin mismo nagsasabi at nagpapatotoo na may magkakaiba at hinahatid kayo sa katuroang pangtao lamang. Kayo na nagsabi niyan. Pero nandito ang purong salita upang maibalik kayo sa sentro ng kanyang salita. Pero yung seek ye first the kingdom of God, bagamat ito ay nariyan, pero hindi naman tayo iniiwalay sa kanila at pag-ibig doon kay Pastor. Alam niyo na yun, nandoon pa rin naman ang pag-ibig natin mahal pa rin natin sila, pero kailangan talaga natin manindigan Ang taong walang manindigan, talaga natin, Revelation 21:8 sa mga diwag. Sa mga punta, Kristyano ako, paano naging diwag? End time message ako, paano ako naging diwag? Diwag ka pa rin. Ang diwag sa Panginoon, hindi yung katapangan bag. Hindi yun. Ang kadiwagan sa Panginoon, hindi mo kayang tayuan ang kanyang salita. Pag may narinig ka ng kakaiba sa iba sa iyong narinig, tayuan mo. Huwag mong gagawin bulag ang Panginoon. Dahil alam ng Panginoon ang puso mo at inyong iniisip na kung saan mas minamalasakitan mo pa ang tao kaysa sa purong salita na iyong naman narinig na. No? Hindi naman kayo nihiwalay doon At pangalawa, hindi naman sila ang may-ari sa inyo. Ito ang may-ari sa inyo. Binalik lang kayo ng Panginoon sa huriral ng kanyang salita. Iniisip nyo, inaagaw mo ba kami, Bargeo, doon sa kabila at nagbubuo ka ba ng division, mga bagay nito? Tandaan, hindi nga ako nagsabi sa inyo na sa Cebu pa na huwag kayong umalis doon. Wala akong sinabi na umalis kayo dyan. Ang sabi ko, manatili lang kayo sa iglesia na yan. Kung manonood kayo ng live Facebook dito at nariyan na at mayroon kayo nakita ng mga bagay na kakaiba at dahil sa conviction ng Espiritu at nababasa ay ang iyong kauhawan, manood kayo. Nauuhaw kayo No, pero huwag kayong maalis sa church nila. Iba na kasi ang sitwasyon ngayon. Itinawid na ng Panginoon ang ministry dito. Ano ang gagawin nyo? Kailangan nyong lumagay sa gitna ng dalawang katig ng bangka. Kasi pag kayo'y pumaroon sa katig ng kabila at hindi balanse, ang bangka ay gaganon. Kayo'y lulubog. Pag pumunta naman kayo sa kabila, ay lulubog pa rin. Lumagay kayo sa kanyang sentro ng kanyang salita. Kung alam nyo naman, ang pinapangaral dito, ang sentro ng kanyang salita, sino ba ang may-ari sa inyo? Saan ba kayo nanggaling? Sa Diyos, di ba? Ang sa Diyos ay babalik sa Diyos. Wala naman sinabi, ang sa tao ay babalik sa kapwa-tao. Kung galing kayo sa Diyos, babalik kayo sa Diyos dahil ang salita ay Diyos. Hindi kayo patawid-tawid dahil sa baka ano sabihin ng tao. No? Baka masaktan sila, baka sabihin natin, tandaan natin, huwag nating bigyang puwang ang kaaway na lalong magkaroon ng pagkakataon na nagapusin ang inyong kaluluwa doon. Dahil sa pakikisama, tandaan nyo, walang sinabi ang si Moises, ilabas ilabas tawag doon sa English pa tawag doon let people go, no? Walang sinabi si Moises sa panahon na yon, matira ang mga iba na gusto pa kay Paraon, baka para sila may kainin, no? Lahat ng mga Israelita ay binukod doon kasama ni Moises papunta sa lupang pangako. Ay ikakasakit kaya nga si Moises ay si Paraon ay nagagalit kay Moises dahil mawawalan siya ng mga taong magsisilbi sa kanya. No? Kung inaalipin kayo sa spiritual at alam niyo may kulang, bakit kayo magpapakaalipin pa? Hindi dito yung spiritual Moises na kung saan yung kanyang salita, hindi ako yung salita na dinadalhin kayo sa kanyang promised land. Dinadala kayo sa lupang pangako ng kanyang salita, na dinadala kayo sa kanyang katuwiran, na saktong katuwiran ng kanyang salita, nang sa gayon, ilabas kayo sa pagkabihag ng Ehipto. Pero, mas pinipili nyo pang magapos sa pagkaalipin sa Espiritu kaysa sa kalayaan. Sino rin mag-aani? Mas gusto ko pa ang taong palainom at siya'y umiiyak sa Panginoon at naglalasing, siya'y babaguhin ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan, kesa, narinig mo mensahe kanina, narinig mo, at sabi mo, huwag ka na maglasing ha, at huwag ka na lasing. Ang totoong lasing ay patawid-tawid
Sisimba doon, AMC. Wednesday, walang personalan ha, trabaho lang. Friday, mag-AMC. Sunday, sentro ng kanyang salita. Sunday patuloy. Nandoon sa ang layo ng Cebu, mga kapatid, isipin nyo na lang yan. No? At ang Diyos ay ginagawa to, masakit man, pero ang Diyos ay seloso kasi, mga kapatid. Hindi ko to pwede ko tong itago, pwede ko tong kibigmin, pero ang Diyos ay seloso po. Dahil nakikita niya, alangan pabayaan niya na kayo dinadala sa kanyang sentro ng kanyang salita. Tapos nakikita niya sariling kalooban yung sinusunod niyo. May something wrong. Brother Jeo, nagsisimba rin naman kami yun eh. At kalooban pa rin ng Panginoon magsimba kami yun eh. Ikaw yung nagsisimba sa Espiritu at katotohanan, no? At mamalasakitan mo ang iyong narinig. May narinig din ng kumidor eh. Ano narinig nyo? Pangalagaan ng pamilya-pamilya lang. Tama naman, palagaan pamilya. Pero pag ikaw nangangalaga sa pamilya ng totoo, may malasakit ka rin sa buong pamilya ng katawan ni Kristo. Tayo may malasakit sa kanila, dadalawin, sasabihin lang nila. No? Anong pag-usapan? Anong mayroon? Anong topic? Hindi tayo tinuturing na pamilya. Pero tinuturing natin sila pamilya. Pero sila ay binubukod ang kanilang salita. At gumagawa sila ng mga division, grupo-grupo. Lahat ay mahal natin. Wala tayong barrier. Wala tayong mga bagay nito. Kung pwede tayo, kung i-invite lang tayo pumunta doon, pupunta ako. Pupunta ako doon dahil wala akong grupo. Sila lang naman lumalayo eh. Kung sila pupunta rito, lalo sa anniversary na darating, welcome kayo. Dahil hindi ang upuang ito at mga church na nagagawa at mga establish, hindi yan nilikha para doon ka. Meron ka na ha. Akin to, meron na ako ha. Diyan ka, dito ako. Nakaupo kayo yan. Nang sa gayon, makarinig kayo ng isang tinig. May gawain sila doon, may gawain sila tayo rito. Isang tinig na galing sa source ng may akda ng salita sa bawat espiritu, sa bawat iglesia. Bakit magkaiba ang aral? Bakit di ba rito iba doon minsan? No? Why? Inaharangan kasi ng human. Siya kasi ang gusto magpaka-Panginoon sa salita at mayroong pagbabaluktot ng nangyayari. Bagamat nagbabasa sila ng Bible, nagbabasa sila ng propeta, pero dahil sa hindi nga si Pedro sa kapahayagan ng bato, hindi nga Pedro sa kapahayagan ng bato, hindi na unawaan at hinahagis sa mga tupa ay lason tuloy. Nilagay sa isang truck, tapos kumuha ng Ermalite, pinagbabaril ang mga tao. Imbis na buhay ang ibigay sa salita, kamatayan tuloy nagmunga sa mga membro na ilan na nag-aangkin naman ng palataya. At ito yung realidad na nangyayari sa panahon ito. Hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon, kundi sa magbaganap ng kanyang kalooban. Sabi rito, kundi na lang, sabi niya, pagpalain kasi mo, sabi rito, ito na lang. Sabi rito, 1963, ang ikatlong Exodus. Sabi rito, hindi niya pwedeng baguhin ang programa niya. Siya ay Diyos, hindi siya makikipag-ugnayan sa isang grupo. No? Wala tayong grupo. No? At kung kayo ay bibigyan ng pagkain na naayon sa inyo tinanggap dito. At ako'y masaya, makipag-fellowship ako sa kanila. Wala tayong grupo. Bakit nagtsatsaga tayo rito at nakabukod sa kanila mga bagay nito? Dahil kayo na mismo may nagpapatunay, may tinanggap kayo, nakakaiba sa tinanggap nyo. Sa una, why? Dahil ang salita ang siyang sumusundo sa inyo. Yung ticket na nasa inyo, tatak ng Diyos, ay gusto nang ikabit ng Panginoon para tubusin kayo sa pag-agaw. Ayun ang ginagawa niya ngayong huling araw na to. Kung ako ang tagabantay ng laundry at hindi ko kayo i-entertain, manggagawa niya para dun sa laundry na yon at hindi ko ibibigay at hanapin sa inyong ticket na yon, mananagot ako sa Panginoon. Kaya ginagampanan ko lamang anong pinapagawa ng Panginoon nang sa gayon ay hindi ako managot sa Panginoon sa huling araw. Ano ba masabihin ng tao sa akin? Laitin man ako, tuyain man ako, at hindi man malasakitan mga salitang ito. Wala akong masasabi sa mga bagay na yun. Pagpatuloy sila kung anong gusto nila, kung saan sila masaya, naniwala pa rin ako. May sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita, ang ministry ito ay nagpatunay na mayroong tutugon pa rin. 1 million na makikinig pa rin sa kanyang mga salita. Iilan man ito, hindi man ito karami na lagi naroroon sa mga iilan ang mga totoo. No? Sa mga mananamba sa Espiritu. Nga siya gagawin nga yan. Sabi niya rito, 55 mga espiritong mapanghikayat, konti na lang. Sabi rito,
Sila ay nagtungo sa dakilang malaking idea. Mga bulaang espiritu ay pumasok at nagsimulang magsabi sa mga taong ito, iyan o iba tayo, at nahati tayo sa siyam, naraan at at iba't ibang mga denominasyon. Tandaan natin, ay denominasyon ba yun? End time naman tayo, hindi naman tayo denominasyon. Ang denominasyon kasi hindi grupo, spirit. Kahit nasa loob ka ng end time, pag yung espiritu mo ala denominasyon, ang ano ba yung denominasyon na tinatawag? Mahilig ka magmalasakit sa iyong pastor, unang-una na dyan, okay lang mga malasakit sa iyong pastor, pero kung wala kang unang malasakit sa salita, at ginagawa mong Diyos-Diyos ng pastor, doon ka nagkakamali. Denomination spirit, mahilig ka sa kaanyuan, kagandahan, magandang church mo, at mahilig ka sa grupo-grupo, wala kang malasakit sa iba, at minamalasakitan mo lang yung sa'yo, no? At mga bagay nito, marami pang iba, no? Ang denomination spirit ay naroroon na sa iglesia. Bawat isa may iba-ibang pananaw, no? Pinakita ng propeta ito ay nagaganap sa huling araw, nagkakaroon ng kanya-kanya ng pananaw, no? At sinasabi nila, pinaniniwalaan namin ito, toldok. Dito na kami, Virgil, pinapaniwalaan namin ito, toldok. Bahala ka dyan. Iyan lamang ang aming papaniwalaan, hindi na nila magawang papasukin ang banal na espiritu. No? Hindi nila pinapasok ang banal na espiritu. Tumatawag sila sa Diyos, pero wala palang Diyos na tinatawag. No? At nagpupuri sila sa Panginoon, tandaan nila, ang katuwiran ng Diyos, ang siyang pangalan ni Jesus Cristo, lagi kong sinasabi, ang katuwiran ni Satanas, ang katuwiran ng pagbabaloktot, siyang katuwiran ng Satanas, kahit tumatawag ka ng Jesus sa iyong simbahan, satanism ka pa rin. Direktahan tayo, naglilingkod ka pa rin kay Satanas. Kasi, dahil sa pagsang-ayon mo sa katuwiran, at doon ka nagiging masaya sa pagbabaloktot, kahit minsan nakarinig ka ng tama, pero nire-reject mo pa rin, naglilingkod ka sa author ng pagbabaloktot na si Satanas. Kaya ang wini-worship mo nang hindi mo nalalaman ay ang diablo. Hindi nila magagawang papasukin ang banal na espiritu. Kaya sabi rito, 1 Corinthians 1:11-12, konti na lang kasi may pupuntahan pa tayo. Sabi rito, sapagkat ipinatalastas sa akin tungkol sa iyo, mga kapatid ko, ng mga kasambahayan ni Clu na sa iyo'y may mga pagtatalo-talo. Ibig ko ngang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, at ako kay Apolos, at ako'y kay Cephas, at ako'y kay Kristo. O saan mabuti rito? Kay Kristo. No? Sila nagsasabi, ako kay ganito, ako ay ganito, ako ay third coming, ako ay tusol, ako ay new birth, ako ay stay in the line, ako ay kung ano-ano lang mga pangalan. Hindi naman tayo tinawag sa pangalan ng anumang pangalan sa relihiyon eh. Naglilingkod tayo, tinatawag tayo sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Hindi tayo tinawag end time, datawag lang naman end time message to dahil sa mensahe sa huling panahon. Ibig sabihin, meron kang personal na kapahayagan kung bakit ka nasa huling panahon. Kasi yung iba, nang umupo doon, na-invite ng tatay nila, nanay nila, ay nasa end time na ako. Hindi ganon. Kailangan ma-personal mo na karanasan na ikaw nga ay nasa mensahe ng huling panahon ito sa pamamagitan ng karanasan. Bakit ka narito? May boses at tinig ka na narinig, na nagkapahayag, na nagbukas sa'yo. No? At iba, mga kabataan na tumanggap ng mga magulang, tatay nila, at lumaki na sa ministry, end time na kuno sila, kaya hapay-hapay na malahiningan na, dahil end time na kuno sila. Tandaan, doon nagsimula ang malanihinga, kasi na-secure na sila, nasaksak na sa isip nila, end time kami, tatay ko pastor, at lumaki na ako sa end time message nito, end time kami, at ibig sabihin ng end time, lahat ng mga Katolik, Pentecostal, Baptist, mali yan, tayo lang ang tama. Ginawa ng grupo. Simula sa kabataan ko, unang nadat na ng mensahe ito, sila Pastor, si Johnson, nagdala sa Pilipinas, Pastor Salazar at kapatid niya sa tatay ko, at saka si Pastor Villagonza, at dinala rito sa Manila, at sa panahon na yon, at kung saan, ganun pakatindi ang pagsamba sa Espiritu Katotohanan ang ika'y bumalik na sa salita, sundan mo Jesus siya ang daan at buong katotohanan, ika'y bumalik na sa salita.